Panginoon sa kanyang presensya. At binabati ko po ang lahat ng mga kapatiran na kung saan ay narito ngayon na physically at gayon din ang mga nasa online na kapatiran ay binabati ko kayo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Now siguro sa walang pagtatagal, Ephesians 1:13 ang ating teksto. In whom you also trusted after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that you believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. Amen. Then Ephesians chapter 4. Ephesians 4, verse 30, kung makita natin sa Tagalog, Ephesians 4, verse 30. Ito po ang pagkakasabi. Grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed until the day of your redemption. Tayo po yumuko. Let's bow our heads. Hallelujah for a word of prayer. Hallelujah. Glory to His name. Thank you, Lord. Mahabagin at mapagpalang Diyos, purihin ka, Ama, sa umagang ito, sa iyong presensya, sa iyong kaluwalhatian, sa iyong kadakilaan na nahayag mula pa kanina sa mga papurit patotoo, sa mga handog na awit, at muli sa uling bahagi ay muli kang magpakahayag sa pamamagitan ng iyong mga mensahe. Gamitin mo ang iyong abang lingkod, Lord, sa munting oras na ito at kunin mo ang bawat atensyon at pakinig upang ikaw, O Diyos, ay hallelujah, makasink in hanggang sa heart, hanggang sa soul ng iyong mga anak, Panginoon, na narito ngayon. Abutin mo po ang lahat, maging malalayo. Hallelujah, iyong dinggin at iyong kahabagan, Panginoon, ang mga panalangin na ilalapit ngayon, idudulog sa umagang ito. Tuloy mong katagpuin, Lord, ang lahat. Hallelujah, sa kanilang mga kahilingan at kabalisahan. Pagkaloob mo ang kapayapaan ng iyong mga mensahe at ng iyong presensya ngayon na maghahayag, Panginoon. Hallelujah, Lord. Ang lahat ng ito ay dalangin namin sa iyo, sa iyong dakila at makapangyarihang pangalan. In the name of Jesus Christ we pray. Lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Glory to God. Hallelujah. Praise be to God. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Hallelujah. At tayo ay patuloy sa pananambahan. Binabati ko pala yung mga kapatiran natin ngayon na bagong dating, mga balikbayan. God bless you, Brother JM. At isang panibagong pananagumpay ang ating nakamit matapos sa mga pagsubok. Alam niyo po, yung mga manlalayag, puno po ng pagsubok yan, mga kapatid. At puno ng pag-aalala dahil ang kanilang mga loved ones ay naiwan at sila ay patuloy na nakikipagbaka. Kaya patuloy nating idalangin, no, yung mga kapatiran natin na yan. No? At gayon din sa mga kapatiran natin na hindi nakakapiling sa oras na to, ay patuloy nating idalangin at ihingi ng habag sa Panginoon na sila ay magkaroon din ng pagkakataon makadalo ng constant sa ating Panginoon dahil ang paglilingkod sa Diyos, hindi po tayo pasulpot-sulpot lamang. Gusto ng Diyos sa atin ay constant. Constant attender. Amen? Constant believer. At sakot, tinawag siya na regular member. At sabi, sino ba ang regular member ng church?
sila yung laging dumadalo. Diba? Sila yung laging nag-a-attend. Sila yung laging nagsusupport sa lahat ng activities ng church. Amen? At sila'y kinonsider na regular member or bona fide. Tinatawag po yan na bona fide. At purihin ang ating Panginoon, no, sa lahat ng kabutihan at biyaya niya sa atin at patuloy tayo na naglilingkod at nakikipagbaka. Amen. Hanggang makamit ang gantimpala. Amen. Sa paligsaang ito. Nais kong pag-usapan natin itong tema na why evidence and not only manifestation is the sign you have the Holy Ghost. Bakit ebidensya at hindi manifestation? O na ikaw ay mayroong banal o may tanda ka ng banal na espiritu. Because some people doon throughout the ages, they only rely on the manifestation and not in the evidence. At sometimes na may misconstrue na yung manifestation ay yun ang evidence. Amen? Kaya marami po ang tinatawag na nalihis. Amen. Ang pagkaunawa maging sa church ages dahil hindi nila nabigyan ng tinatawag na importansya ang ebidensya kesa doon sa manifestation. Amen. Anong Wednesday, tinake up natin yung tema na Anointed Ones at the End Time. Maraming mga pinahiran sa uli mga kapanahunan ng genuine Holy Ghost. Pinahiran ng genuine Holy Ghost, but they are not the real Anointed One. Amen? How come na nangyari yun sa isang tao na pinahiran ng genuine Holy Ghost, pero hindi siya real Anointed One? Okay? At kung present kayo nung Wednesday at nakinig, ay may background kayo ngayong umaga sa ating pinag-uusapan. Amen. Sino po yung naging updated nung Wednesday? Taas kamay. Konti lang. Sa online, konti lang din. Pero anyway, pwede natin yang daanan at sagian ng panandalian. Sa ating tema, sabi, Ephesians 1:13, in whom you also trusted, after that you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that you believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. Sabi rito, na sa Kanya na inyong pinagtiwalaan, matapos niyong marinig ang salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan, na sa Kanya, after ng kayo'y maniwala, kayo ay tinatakan ng banal na espiritu ng pangako. So hindi po tayo tinatakan when you believe. Tinatakan tayo, okay, since, sabi ganun dito, after you believe. Amen? So ang sealing, after you believe. Hindi since you believe. Kasi ang denomination, if you believe, you receive. Ganun po kabilis yun. Matik po yan. Especially sa ating mga brethren, yan po sa tinatawag na Baptist, tinatawag na theology o understanding, or tinatawag nating Christian businessman fellowship. When you believe, you receive. So wala nang argumento, maniwala ka lang. You already receive the Holy Ghost. So pag sa Pentecostal ka naman, mga kapatid, makikinig, kailangan you manifest. Diba? You manifest the tongue. You manifest the signs bago kayong consider na
you receive the Holy Ghost. Kaya nag-aantay sila ng manifestation. Kaya hanggat walang manifestation, wala pa yan. Sige, sa next altar call ka na lang uli na bumawi. So yun po yung tinatawag na theology at practices ng bawat denomination. Pero dapat nating malaman na ano ba ang sa message. Kaya laking adjustment ko pagdating sa message. Amen? Lalo na yung mga sa mga abroad na mga kapatiran natin na nadadala pa rin nila yung practices, di ba, ng tinatawag na Pentecostalism dito sa bagong mensahe ngayon. Amen. Kaya kailangan po ay maging tinatawag na balanse at transparent. Amen. Ang tinatawag na pagkaunawa. Now dito, sa Q&A 1954, pabasa tayo ng ilang mga quotation. But however, the mark that was put on their head was not tattooed. Tattooed. Was it? What was it? The baptism of the Holy Spirit. And what is the mark that's going to be for this last day? The Bible said the seal of God was the baptism of the Holy Ghost for the people in the last day. That's the seal. Now there's no, Ephesians 4:30, wherefore grieve not the Holy Spirit of God, whereby you're sealed until the day of your redemption. So ang sealing, until the day of your redemption. Kasi sa day of redemption, nandun yung understanding. Nandun yung kaliwanagan. Nandun yung peace of mind. Diba? Nandun yung ikaw ay magsisettled. Kasi yun ay day of redemption. Hindi ka na mag-struggle sa day of redemption. Your warfare is all over. But you are sealed. Amen. Kaya sabi nga nun, grieve not the Holy Spirit, whereby you are sealed. Kaya sa Ephesians 4:30, wherefore grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed until the day of your redemption. The Bible speaks, and Ephesians 1:13 says the same thing. Many other places that the Holy Spirit is the seal of God. What is a seal? A seal cannot be put on anything until it's complete. Ano ang selyo? Ang selyo ay hindi maaring ilagay hanggat ito ay kumpleto, maging kumpleto. Okay? Kaya the Lutheran wasn't sealed. Hard saying. The day of dispensation of grace wasn't completed. Hard saying. Amen. They preach justification. Methodists, believe not the person, wasn't sealed. I am getting to a question here. We'll get to it a little later. Not sealed because it wasn't completed. Imagine, naglingkod ka na sa Panginoon, nag-serve ka na, then sasabihin sa'yo ng message, you are not yet sealed. Amen. But sa kanilang understanding, they are sealed. Diba? Kasi sila ay nasa ganong klaseng theology, siyempre, tatayuan nila yon, mga kapatid. Pero we found out na they are not yet sealed because it wasn't completed. But the baptism of the Holy Spirit is the completion of the works of God. Can you say amen? Kaya napakahalaga ng baptism of the Holy Spirit. Kasi it is the completion of the works of God. Ikaw ay magiging finished product when you receive the baptism of the Holy Ghost. Kaya mag-strive tayo. Amen. Hindi lang tayo churchgoer. Hindi lang tayo attender. Hindi lang tayo believing. Diba? Hindi lang tayo sanctified life. But kailan i-strive natin yung tinatawag na baptism ng Holy Ghost because yun yung completion of the works of God. Amen.
Kung nagtatrabaho ka, sino po ba dito ang nagtatrabaho na hindi mapakali pag hindi natapos? Diba? Lalo na yung mga nagme-mekaniko. Talagang iniisipan niya yan pag matutulog. Hindi ko natapos, hindi umabot. Lalo kung may deadline. Diba? Darating na yung nagpagawa. Sir, kamusta na? Naku, hindi natapos. Diba? Ganon din mga kapatid ang nature ng tinatawag na mga manggagawa. Pag hindi niya natapos, hindi siya makapag-easy-easy. Diba? Minsan hindi siya makapag-merienda. Hindi siya makakain dahil hindi pa tapos eh. Can you say amen? Ganon din ang kalagayan mga kapatid ng pagtubos ng Diyos. Kailangan makarating sa completion. At ang completion mga kapatid ay baptism of the Holy Ghost. The Holy Spirit is the completion of the works of God. Now, 1961, Revelation chapter 5, reference. But now to start back on the first verses, we find out now to the background where we left off last Sunday. We find in here that Paul, over in Ephesians 1:13 and 14, told us that we have the earnest of our salvation. Amen. The earnest of our redemption. The earnest is like a down payment. Meron ka ng down payment. Amen. Meron pong mga produkto, lalo na pag may binibili ka, amen, sasabihin sa iyo ng seller, down nyo na, sir. Para hindi na makuha ng iba. Di ba? Downan nyo na, sir, para hindi na makuha ng iba. Lalo na kapag tayo nagpapareserve na mga booking na yan. Di ba? At sasabihin nila, oh, downan nyo na kasi hanggang ano lang yan, ganitong date lang. Pag lumampas ay ibibigay na namin sa iba. Kaya maobliga ka na magkaroon ng earnest. Di ba? Mag-iwan ka ng deposito. And have the earnest of our salvation, the earnest of our redemption. For it is the Holy Spirit that is the earnest of our redemption. The next few weeks of teaching will all be based upon redemption. Upon redemption, not upon justification. Amen. No, it's based on redemption. Kasi justification is the first step of grace. Tama? Tatlo yun. Justification, sanctification, then baptism of the Holy Ghost. Then pagdating ng baptism of the Holy Ghost, we found out na doon lang nasabi na you are really justified. Diba? When we receive the baptism of the Holy Spirit, doon natin naintindihan na we are justified. Because the word justified means as though you never done it in the first place. Doon mo naintindihan na ikaw ay inari ng ganap. Amen? Kaya bakit mo naintindihan na doon mo nalaman na hindi ikaw ang gumawa ng lahat ng mga pagkakamali, ng lahat ng mga pagkakasala, ng lahat ng mga mistakes of the past, ng lahat ng mga shortcomings. Hindi pala ikaw ang gumawa. You never done it in the first place. Amen. Kaya inari kang ganap. Kasi pag sinabing inari kang ganap, bakit ka humihingi ng tawad? Hindi naman ikaw yung nagkasala. Nakuha nyo mga kapatid? Kailan dumating ang stage na yon, ang punto na yon? When you receive the baptism of the Holy Ghost. Kaya kung wala pa ang baptism ng Holy Ghost, nagre-repent ka, nananampalataya ka, at okay yun. Kasi ikaw naman talaga ang gumawa ng pagkakasala, kaya ka nagre-repent. Tama mga kapatid? Panginoon, patawad po, napakasama akong tao. Panginoon, patawad po, napakarumi ng aking buhay. Panginoon, patawad po dahil sa mga nagawa ko. Okay yun sa iyong starting. Tama mga kapatid? Nagrepent ka sa iyong mga deeds, sa iyong mga ginawa. Dahil yun ang process eh. Kaya kung paulit-ulit ka nagre-repent, paulit-ulit kang humihingi ng tawad mga kapatid, ikaw ay nasa process pa rin.
Tama po ba, mga kapatid? Dahil wala pa sa iyo yung pagkaunawa ng justified. Wala pa yung final stage na complete works. Di ba? Kapag wala pang complete works, maraming revision. Maraming tinatawag na, anong tawag dito? Upgrades na gagawin ka. Kasi wala pa yung complete works eh. Pag dumating yung complete works, tapos na lahat ng upgrades, tapos na lahat ng revision. It is a finished product. Amen? Na-reach mo na ang perfection ng iyong mga gawa. Kasi hanggat nasa process, marami ka pang tinutuklas. Di ba? Paano? Ba't kaya nagkakaganito to? Bakit kaya nagkakaganito to? Bakit kaya puro sablay ang aking mga gawa? Bakit kaya lagi ako nauuntog sa punto na to? Di ba? Pero once na na-reach mo na, yun tinatawag na completion, lahat ng struggle mo from the past, it's all over. Amen. Tatawa ka na lang at ngingiti ka na lang kapag nakita mo na ito yung mga pinagdaanan ko. Kaya thank God at na-reach ko tong stage na to. Amen. Kaya ang baptism ng Holy Ghost, mga kapatid, ay completion of all your works. Sabi dito sa text, sa tema, Ephesians 1:13 told us that we have the earnest of our salvation, the earnest of our redemption, for it is the Holy Spirit that is the earnest of our redemption. The next few weeks of teaching, sabi dito, will all be based upon redemption. So, ibang stage na yon. Amen. Not upon justification. No, it's based on redemption. Not upon the mediatorial office of the intercession. I hope nasusundan niyo ako. Amen? Doon sa mediatorial office, doon sa intercession, you commit many mistakes. You commit many sins and shortcomings. Dahil alam mo, meron nagmi-mediate sa'yo. Amen, sa lahat ng pagkakamali mo. Okay din yun. Kaya lang, pangit din yun, lagi kang nasa ganong kalagayan. Diba? Ibig sabihin nun, hindi ka natututo. Hindi ka nagpo-progress. Lagi ka lang umaasa sa pamamagitan. Tama, mga kapatid? Lagi ka lang nagre-rely sa tinatawag na pamamagitan. Kailangan humantong ka sa sitwasyon na matapos na ang lahat upang wala ng pamamagitan. Amen. Glory to God. Oh, sabi nga noon, an inheritance that was lost or forfeited and has been redeemed back to us again. Yan daw na forfeit ay ibinalik sa atin muli. Ano ba ang na-forfeit natin? Ang na-forfeit, mga kabatid, ng tao, ng first man ay eternal life. Ano pa? Yung material, yung title deed to the earth. Forfeited po yan hanggang ngayon. Diba? Subukan mo, mga kabatid, magluto. Kahit sinigang lang. Mahirapan ka maghanap ng kangkong dito. Diba? Mahirapan kang makabili, makahanap ng kangkong. Unless na bayaran mo. Diba? Lalo dito, pagka mahal-mahal lahat ng bilihin. Kaya, forfeited yung abstract, title deed to the earth. Ibig sabihin abstract, yung karapatan mo sa lupa, noon, napipitas lang lahat eh. Diba? Noon, ini-speak lang ni Adam. Diba? Hindi na siya mamumroblema sa lahat ng pangangailangan niya. Ini-speak niya lang kasi nasa kanya ang karapatan. Nasa kanya ang authority as a minor God under God on earth. Amen? Siya ay minor God under God. Hindi po tayo nagke-claim na we are a major God under God. Malabo po 'yun, 'di ba? Kasi kung mag-claim ka na major God, hindi ka na under God. Hindi natin kine-claim yung tinatawag na major God. Kasi 'yun ay title lang ng isang Diyos. Can you say amen? Mahirap po 'yun. Can you say amen?
Kaya marami nang kumakalat ngayon na doktrina, dapat tama ang ating tayo at pagkaunawa. Amen. Yung tinatawag na God-man race. Amen. Yes, we are a God-man race, pero dapat nating makita yung ating posisyon. Diba? Yung rightful position natin, amen, sa Diyos. Amen. Now, tuloy tayo. Oh, an inheritance that was lost, forfeited, and has been redeemed back to us again. And how it all come about, and how God planned it before there was ever was a world, and how secure the church is anchored. Kaya, malaman natin, mga kapatid, ang plano na to, kung papaano ang iglesia, amen, ay secure and anchored. Amen. Kapag ito ay nahayag at ating naintindihan. Smyrna Church Age. There it is. Inulit-uli ang scripture. Paul asks, have you received the Holy Spirit? Since, not when you believe. Kasi magkaiba po yung statement na since you believe or when you believe. Kasi the word since you believe and when you believe ay magkaiba. There is a great, sabi ng prophet, difference. There. For it is after when we believe that we receive. Amen? Ephesians 1:13 is an exact word repeat of what happened in Ephesians according to Acts 19. Ano ba ang sinabi, mga kabatid, doon sa scripture? In whom you also trusted, after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that you believe, na sa Kanya matapos na ikaw ay maniwala, acceptance or justification by believing, not when you believe. Amen? You were sealed with the Holy Spirit of promise. Can you say amen? Kasi kung naniwala ka lang, naselyuhan ka na, hindi po ganon. Ang sinasabi ng Ephesians 1:13, after mong maniwala, tumakbo ang panahon ng dispensation. After mong maniwala, you are justified, you are sanctified, you are baptized with the Holy Spirit, na new birth. Yun ang tinutukoy doon. You were sealed with the Holy Spirit of promise. Doon ka lang tinatakan. Balik tayo sa quote kanina. Amen. Kailan ka tinatakan? Nung ikaw ay complete na kay Kristo. When the work is already completed. Diba? Doon ka tinatakan. Can you say amen? Hallelujah. Nung tinatawag na ang mga gawa ay natapos. In whom also you also trusted after that you heard the word of truth. Matapos mo munang mapakinggan ang salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng iyong kaligtasan. In whom also, na sa Kanya rin, after na ikaw ay manampalataya, not when you believe, you were sealed with the Holy Spirit of promise. After, ibig sabihin, tumakbo na ang experience mo sa Panginoon. You are justified, you are sanctified, you are baptized with the Holy Spirit, then you are sealed. Amen? Kaya yun ang turo pala ni Pablo. Now, here is my point. Too many of our modernists and even our fundamentals, so-called, believe unto salvation at a certain specific time, which in many cases is called making a decision. And that has been called receiving Christ or being born again. Amen. Yan po ang turo ng fundamental. When you receive Christ, you are born again. Okay. Now, to receive Christ is to receive His Spirit. To receive His Spirit is to be born again. To receive His Spirit is to be baptized with the Holy Ghost. Amen. These folks believe. That is wonderful.
But they stopped there. You receive the Holy Ghost after you believe. It has always been that way. And always will be. Kailangan after that you believe. The very first word of direction to the people was by Peter at Pentecost. He said, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ. Kailangan may repentance muna. Diba? Kailangan may believing, may repentance, then may remission of sins. And you shall receive the gift of the Holy Ghost. Doon palang darating yung promise. Doon palang dadating yung sealing. The promise is unto you and to your children and to all that are afar off, even as many as the Lord our God shall call. So merong future works of the Holy Spirit. Hallelujah. This direction sa Smyrna Church Age ng 145, as a direct answer from Peter relative to what had actually happened at Pentecost. Parehas. Amen. Sakto na nangyari sa Pentecost. What came to pass was that God, according to Joel, ang mga nangyari doon sa Pentecost ay kung ano ang sinalita ni Joel. Joel was pouring out the promise, the Holy Spirit, upon all flesh. He was not poured out before that time or given before that time. This was it. But this was to come from now on by repenting and being baptized in the name of the Lord Jesus Christ. Then God was duly bound to fill the ones who came. Amen. Doon niya pupunuin, mga kapatid, ang mga tumanggap. Or any of the apostles never said, you must be born again and then be filled with the Holy Spirit. Wala pong nagturong ganyang apostol. O maborn again ka muna bago ka mapuspos ng banal na Espiritu. Wala pong ganon na tinuro ang tinatawag na apostolic age. That this is the pattern of experience relative to receiving the Holy Spirit. Not carefully, the very next time that the Spirit fell upon a people. Okay, Acts chapter 8, verse 5-17. Then Philip went down to the city of Samaria and preached Christ unto them. And the people with one accord gave heed unto those things which Philip spake, hearing and seeing the miracles. He did. Nauna yung miracles. For unclean spirits, crying with a loud voice, came out of many that were possessed with them, and many taken with the palsies, and that were lame and were healed. And there was great joy in that city. But there was a certain man called Simon, which before time in the same city used sorcery, and bewitched the people of Samaria, giving out that himself was God, was some great one, and to whom they all gave heed, and from the least to the greatest, saying, this man is the great power of God. Inaangkin niya na yung kanyang mga tanda, mga manifestation, ay dakilang kapangyarihan ng Diyos. And to whom they had regard, because that of long time, he had bewitched them with sorceries. Sa mahabang panahon, amen, ay kinulam lang sila nito ng mga, di ba, pandadaya ng tinatawag na sorceries. But when they believe, Philip, preaching the things concerning the kingdom of God, in the name of Jesus Christ, they were baptized, both men and women. Nagpabautismo, mga kapatid, ang mga babae at lalaki. Kaya napakalaga po ng baptism. Kasi siya ay ebidensya na meron kang outward confession. Diba? Kaya ang baptism in water ay outward confession na tinatanggap mo siya at nagsisisi ka na sa iyong mga kasalanan. Then Simon himself believed also.
Naniwala din ang sorcerer na si Simon. And when he was baptized, he continued with Philip and wondered and beholding the miracles and signs which were done. Nagpatuloy siya kasama ni Philip, pero naa-amaze siya, namamangha siya sa mga signs and wonders na nag-operate sa ministry ni Philip. And when the apostles which were at Jerusalem heard that Samaria had received the word of God, they sent unto them Peter and John. Lalo na nang makita nila ang demonstration ng manifestation kay Peter. Who, when they were come down, prayed for them that they might receive the Holy Ghost. For as yet he was fallen upon none of them, sapagkat wala pa namang tumatanggap sa kanila ni isa doon ng banal na espiritu. Na-amaze lang sila, na-excite lang sila, na-surprise lang sila doon sa operation ng baptism ng Holy Spirit. Then laid their hands on them, and they received the Holy Ghost. According to verse 12, they believed the word. They were then baptized in the name of the Lord Jesus. But according to verse 16, in spite of all that, they had still not received the Holy Spirit. Kaya malinaw, nung naniwala ka pa lang, it doesn't mean na you already received the Holy Ghost. Ngayon din sa umagang ito, naniwala na ba kayo sa message? Naniwala na ba kayo sa prophet? Nabaptize na ba kayo in the name of the Lord Jesus Christ? Amen. Pero hindi po ibig sabihin nun, kayo ay baptized na ng Holy Ghost. Baptism of the Holy Ghost is a different act ng justification. It's a different act ng sanctification. Amen. In spite of all that, they had still not received the Holy Spirit. It was only after believing and being baptized correctly that they received the Holy Ghost. That is the exact pattern as set forth by Peter in Acts 2:38. Sa istorya, hindi nahagip ng quote, yung Simon the sorcerer, naniwala din. Nag-sympathize din sa mga tao. Pero deep inside, alam niya, wala pa sa kanya ang Holy Ghost. Kaya sabi niya, Peter, mag-love gift ako para ako rin ay magkaroon ng Holy Ghost. Pabili ng Holy Ghost. Pagpatungan mo rin ako ng kamay para matanggap ko rin ang Holy Ghost. Brother, hindi pinagbibili ang Holy Ghost. Amen? Ito ay voluntary na ipinagkakaloob ng Diyos kapag ikaw ay karapat-dapat na. Can you say amen? Kaya kasi ano po ang gustong gawin ni Simon? Kakalakalin niya ang Holy Ghost. Kasi sa loob-loob niya, kung mapapasa akin yan, mas lalo pang marami akong madadaya na tao at mas marami pa ako lalong makukolektang koleksyon. Diba? Kasi mas pambihira ang dala ni Peter. Mas pambihira ang dala nila James at nila Philip. Kaya gusto ko rin yan. Kaya mga kabatid, dinidesire po yan ng marami maging mga preachers. Diba? Na mag-operate sa kanilang ministry ang manifestation. Amen. Pero it doesn't mean na may Holy Ghost ka na. Ha, Pastor? Sinong gumawa nun? Yes, ang gumawa nun ay Holy Ghost. Pero ang pinag-uusapan natin na it doesn't mean may Holy Ghost ka na, it doesn't mean na you are sealed. It doesn't mean na meron ng indwelling ang Panginoon permanently sa iyo. Amen. You can be baptized with the Holy Spirit sa flesh realm. You can be baptized with the Holy Spirit sa spirit realm. You can be baptized with the Holy Spirit sa soul realm. And still, you will go to hell. Bakit naman, Pastor? Sa soul na yun kung wala namang seed doon. Non-seed. Kahit mabaptize ka, mga kapatid, ng 24 oras. Yan si Sister Edna. Nabaptize siya ng Holy Spirit
Hindi lang yata 8 oras nag-speaking in tongues ito eh. Tama ba? Tita, ate? Mula umaga, service. Nagsalita na ng wika eh. Hanggang hapon, salita ng wika eh. Naaawa na ako, pagod na eh. Pero it doesn't mean na you are sealed with the Holy Spirit. After nun, nanghina ang gawain na backslide. Nanghina. Diba? Pero ang thinking namin, you're complete. If you're complete, bakit ka nawalay? Diba? If you're completed, bakit ka na-separate? So it means, mga kabatid, yung baptism na yon ay manifestation pa lang. Wala pa doon yung tinatawag na revealed word. Wala pa doon yung tinatawag na real quickening na magaganap sa soul. Kaya ko to pinreach para maintindihan nyo, amen, connected ito ng Wednesday, may mga false anointed ones. Can you say amen? Hindi sila true anointed one. Sila ay plural, false Christ. False prophets, pwedeng mag-preach, pwedeng mag-display, mag-demonstrate ng signs and wonders. Pwedeng pag-layans nila, tumba kayo lahat dyan. But it doesn't mean na lahat ng natumba ay naselyuhan. Can you say amen? Sometimes, mga kapatid, sa aking experience, karamihan na nai-slain ay may demonyo na na-cast out. Di ba? Pag nag-pray ka sa may demonyo na slain, may na-cast out. Amen? Kaya, it doesn't mean na you are sealed. Kaya, mga kapatid, huwag tayong ihinto. Huwag tayong magpakakampante na, yes, finished product na ako. And yet, hindi pa pala. Andun ka pa lang pala sa sanctification. Can you say amen? Andun ka pa lang pala sa tinatawag na doing good works. Pero hindi pa pala yun yung tinatawag na sealing. Sealing ay completed works ng Diyos. Now, Bridge 93. Paul, let's read a little bit. I get some of this scripture. And I think we ought to read them. Kaya napakalaga na lagi tayong magbasa. Let's all of us turn Paul in Ephesians 1. Okay? And many of them, I see are writing and got their books and writing the scriptures down, sabi niya. Amen, in their Bible for a change. Tuloy natin dito. Let's read scripture. I got written Ephesians 1:13 uli. Pangatlo o pang-apat na quote. In whom we also trusted, after that you heard the word of truth, and the gospel of your salvation, in whom after ye believed, ye were sealed with the Holy Spirit of promise, which is the earnest of our inheritance, until the redemption of the purchase, possession. Amen. Hallelujah. Pag ikaw ay nabautismohan ng Espiritu Santo o naselyuhan, doon mo ma-acquired yung tinatawag na purchase possession. Doon mo mahawakan literally yung promise. Doon mo tinatawag na mapapartake literally kung ano yung tinatawag na promise na sinasalita doon sa mensahe. Kaya hindi po yun, mga kabatid, ano tawag dito, bogus. Hindi yun impersonation, yun ay reality. Kasi meron ka ng pinangahawakang ebidensya. Can you say amen? Kaya, maging sa mga korte, lagi pong hinahanap ang ebidensya. Hindi pwedeng hearsay lang. Nakita ko ganito, sinabi ni ganito, sinabi ni ganito. Sasabihin sa iyo ng korte, yung ebidensya. Kasi yun ang pinakamahalaga. The evident proof na ikaw ay sealed. While we got the scriptures, see, let us see, the Holy Spirit here itself is a seal. Kaya mismo, kapag sinabi mo na sa iyo na ang banal na Espiritu, yun na ang seal. Amen. Yun na ang selyo. The Holy Spirit is a seal.
And a seal signifies what? A finished work. Amen. Hallelujah. Kaya yung mga finished work na ng Diyos, yan po mga kapatid ay nasa waiting list na. Pre-departure na yan. Amen mga kapatid. Pag nasa pre-departure stage ka na, let's say aalis ka. Meron ka ba bang iniisip na babalikan? May babalikan, may naiwan ka. May babalikan ako, may naiwan ako. It's too late para isipin mo yun. Doon sa pre-departure, nagre-relax ka na lang doon because any moment, aalis ka na. Kaya nga may mga business lounge dyan eh. Diba? Na mag-i-stay ka ron, habang nag-iintay ka na lang doon, pakapi-kapi ka na lang, nag-iintay ka na lang ng time, pa-relax ka na lang because any moment, amen, magte-take place yung tinatawag na pag-agaw. Amen. Ganun ang paglilingkod natin sa Panginoon. Meron yan tinatawag na stage, na pre-departure stage. Hindi yung humahabol ka ba? Sino po na-experience nyo humahabol sa eroplano? This is the last and final call. Passenger, ganito. Diba? You need to board the plane in 2 minutes. Isasara na ang eroplano. Ang hirap po nun, mga kapatid na kalagayan. Tapos nasa ticketing ka pa lang, nandun ka pala sa, tawag dito, kukuha ka pa lang ng ticket. Oh my, napakahirap na sitwasyon. Okay, nag-CCR ka, hirap na hirap ka pa. Diba? Nasa birth pains ka pa ng pagdumi. Oh my, next flight. Abutin mo nun, next flight. Hindi naman kapag next flight, sasakay ka kaagad eh. Diba? Kailangan, nasa booking ka pa rin. Diba? Iintayin mo pa kung mayroong vacant. Mahirap talaga ang chance passenger. Ang chance passenger, mga kapatid, hindi mo alam kung makakasakay ka. Tama, mga kapatid? Sabihin sa iyo nung attendant, sir, wait po kayo ha. Kasi baka dumating yung mga nakabook. Kaya pag sinabing chance, hintayin mo na lahat na dumating yung mga predestinated, yung mga nakabook, bago ka isingit. Kaya ang hirap, di ba? Kaya sabi ganoon, the Holy Spirit is a seal. A seal signifies what? A finished work. The Holy Spirit being a seal to the individual. And to that individual, when he receives the Holy Spirit, then his time of groaning is over. Because it is a finished work. Sure na sure ka na ron. Wala nang palitan ng baggage doon na magaganap. Diba? May issue namang ganyan na naman. Yung baggage mo, prente ka. Yung pala, pinalitan. Epekto pala yun nandun. Awawa yung di ba? Yung nasa Canadian na napalitan yung baggage niya. Di ba? Dinetain siya ng, ewan ko kung ilang araw yun na dinetain siya. In-investigate. Sabi niya, hindi naman ganyan yung yung baggage ko eh. Hindi akin yan. Di ba? Kaya nag-sue siya ng tinatawag na tawag dito? Sino niya yung tinatawag na agency para bayaran siya sa mga damage na inabot niya nun. Can you say amen? Kaya mahirap mga kapatid na tayo ay nag-i-struggle. Tayo ay nasa condition ng tinatawag na mediatorial works pa. Mahirap yan. Amen. Dahil hindi mo alam kung kailan darating ang Panginoon. Hindi mo alam kung kailan magaganap yung tinatawag na sinara na yung pinto. Diba? Kailangan bago isara yung pinto, nandun ka. Can you say amen? Hallelujah. Kailangan finished product ka na or finished work ka na ni Kristo. Oh glory, hallelujah. Kaya purihin ang ating Panginoon. Kaya sabi dito, sa Acts 19, Paul said after he sees the people
even was saved, mga naligtas na, shouting and jumping up and down. And he said, nagsisisigaw na, grabe ng emosyon sa banal na espiritu. Amen. Talo pa magpuri yung mga totoo. Titignan ka lang yung ganyan, no? Kasi ikaw, formal na formal. Pero itong mga taong ito, tumatalon-talon pa to, nagsasayaw-sayaw pa sa pulpito to. Di ba? Nagsashout for joy. Pero tinanong sila ni Paul, have you received the Holy Ghost since you believe? Siyempre, nasyak sila sa tanong. Kasi they feel na yun ang Holy Ghost. Di ba? They feel na yun yung pool ng Holy Ghost. Kaya nga napapasayaw Di ba? Kaya nga alos yung buong kayamanan, inalay na sa simbahan Binigay na lahat nila yung lahat ng bagay na maibibigay nila dahil alam nila yun na yung last and final call. Then malalaman nila later on, hindi pa pala. Nanalinlang lang sila ng mga false anointed preacher. Nakita niyo yung nangyari doon sa, Nigerian preacher yata yun, nag-preach na magra-rapture na nung may date setting siyang ginawa. Kaya sabi niya doon sa mga tao, donate nyo na lahat, ibigay nyo na lahat. Siyempre, they fill the pool. Yun ang pakiramdam nila. Tinodo ng mga Nigerian citizen. Then, yung ginawa ng preacher, bumili ng Mercedes-Benz. Pambihira, nakulong yun, di ba? Kinasuhan yun. Di ba? Sinabihan siya, niloko mo yung mga tao, sabi mo, magra-rapture na. Kaya dinonate naman nila lahat sa'yo. Yung pala, bumili ka ng Mercedes-Benz. Hindi. Na-postpone kasi yung rapture. Mga palusot, mga kapatid, di ba? Na-postpone kasi yung rapture. Kaya kailangan matiyak. Tinanong sila ni Paul, have you received the Holy Ghost since you believe? Nung maniwala ba kayo, natanggap nyo na ang banal na Espiritu? Oh yes, did. He said, if an angel from heaven, let alone a preacher, if a angel from heaven preach any other gospel to you than this which I've already preached, let him be accursed. There's no uncertain sound about that. That's the Bible, certainly. Kaya nga hindi pwede doon ang hindi tiyak na tunog. Kailangan sa pagtuturo ng Holy Ghost teaching, kailangan tiyak na tunog. Tiyak na pagtuturo. Hindi baka ito, baka ito. No, hindi po mga kapatid. Kailangan certain. Amen. Hallelujah. Kaya sabi rito, and when they were all up, there in one place and one accord. Kailangan talaga maganap muna yung one place. At maganap yung one accord. Amen. Dahil gusto ng Panginoon, bago siya magbuhos ng banal na Espiritu, dapat nasa isang lugar tayo. Dapat nasa harmony tayo. Dapat nasa isang faith tayo. One faith, one Lord, one baptism. Pero kung hindi ganoon, walang magaganap na pagbuhos. And suddenly there came not an uncertain sound, but a certain sound. There comes a rushing mighty wind. Diba? Merong sound ng rushing mighty wind. Whirlwind. Amen. And it filled all the house. Amen. Hallelujah. Where they were sitting, cloven tongues sat upon them, to fulfill Isaiah 28:19's prophecy that the Holy Ghost sat upon them, and they all begin to speak with tongues as the Spirit gave them utterance. So ang Book of Acts, genuine yun. Diba? Ang experience na yun ay genuine. Ang ebidensya, mga kapatid, at manifestation doon ay genuine. Amen. With manifestation, with evidence. Kaya lahat po ng nakatanggap ng banal na Espiritu doon, word all the way yun sa kanilang time. Pag nag-preach si Peter doon, walang kumukontra doon. Walang nagre-react. Lahat ng nakatanggap doon sa Pentecost ay word all the way. Wala pong Judases doon. Dahil si Judas, na-separate muna bago dumating yung baptism ng Holy Ghost. Kaya yung mga taong yun,
na nakatanggap with real evidence ay merong real, clear understanding sa message. Can you say amen? Hallelujah. Kaya yun po ang tinatawag na kaibahan ng evidence at ng manifestation. Tuloy po natin. Glory to God. Kaya sabi dito, here it is, most evidently set forth that perfect manifestation of God in the Son was by the indwelling Spirit, manifesting Word. Ano ang perfect manifestation ng Diyos sa Son nung siya ay nasa Son form? Nung ang Diyos ay nasa Son form, ang palatandaan, mga kapatid, ay ang manifestation ng Word at works. Amen. The Spirit manifesting in Word and works. Kaya nga sabi ng Panginoon sa kanila, saan nyo ako binabato? Sa mga gawa ba na aking ginagawa? Kasi sa gawa, no comment. Kasi ang manifestation ng Son of God, ng Son of Man sa gawa, ang mga Pharisees and Sadducees, no comments. Hindi nila kayang pukulin. Hindi nila kayang i-criticize ang mga gawa. Kasi ang gawa niya ay matuwid. Kung hindi sa gawa, saan nyo ako kinokontra? Sa mga turo. Yun, mga kapatid. Ikaw ay tao, nagpapanggap kang Diyos. So ang tinatawag na issue ay Godhead. Sa mga turo, mga kapatid. Kaya ang manifestation ng banal na Espiritu ay hindi lang sa mga gawa, kundi kasama din ang mga turo. Kaya for their fruits, you shall know them. Napakahalaga, mga kapatid, ng mga turo. That is exactly what we have been teaching all along. Yan ang eksaktong mga tinuturo na natin. Amen, sa mahabang panahon. When the bride will get back to being a word bride, kapag ang bride, ang nobya, ay nakabalik na sa pagiging kabiyak na salita, she will produce the very works that Jesus produced. I-manifest niya, ma-i-display niya ang mga gawa ng mga gawang ginawa ng ating Panginoong Yesus. Can you say amen? Napupulpil ang scripture, John 14:12, the works that I do, you shall do also. And greater things than this shall you do, because I will go to the Father. The Word is God. The Spirit is God. Kaya wala kang aalisin. Maging ang Bible, it is God in written form. Ang spoken word, it is also God in preaching form. Kaya huwag niyong i-ignorin, mga kapatid, ang preaching, ang live preaching, ang voice preaching. Lahat yan ay God. Amen? Maging yung tape message, it is God in tape form. Nadagdagan na, mga kapatid, kasi letter form lang, tsaka voice form. Ngayon, may tape form na. Kasi yun yung voice of God. Amen. Hindi po tayo against yan. The Spirit is God, and they are all one. One cannot work apart from the other. Hindi naman magkakasalungat yan. Can you say amen? Hindi magkakabungguan yan. Ganon din sa nangyayari ngayon na controversy. Diba? Ang ilan ay voice tape lang. Ang ilan, mga kapatid, ay fivefold ministry. Ano lang? Fivefold ministry form lang. Kailangan lahat yan i-consider mo. Can you say amen? Voice tape, fivefold form, lahat yan ay God in different manifestation. The Word is God. The Spirit is God. They are all one. One cannot work apart from the other. If one truly has the Spirit of God, he will have the Word of God. That is how it was with the prophets. They had the indwelling Spirit, and the Word came to them. How do you prove na merong indwelling Spirit yan? Di ba? Give them a word test. Pakinggan mo ang aral. Atayuin mo. Kaya hindi tayo na-scared. Di ba? Tumayo kahit sino. Paano mo malalaman kung hindi tatayo? Paano mo malalaman kung hindi magsasalita?
Give them a word test. Hallelujah. That is how it was with Jesus. In Him was the Spirit without measure. The Word came to Him. Amen. Hallelujah. Yung fullness, mga kapatid, ng tinatawag na Godhead na kay Yeso Kristo. Can you say amen? Tayo with measure eh. Tama, mga kapatid? Yung natanggap natin sa kanyang presensya with measure. Pero yung natanggap ni Jesus na presensya without measure. Yun ay fullness of the Spirit. In Him was the Spirit without measure. Sinabing without measure, heaven and earth nasa Kanya. Father, Son, and Holy Ghost, nasa Kanya lahat yung indwelling na yun. Kaya sinabing all the fullness of the Godhead dwelleth in bodily form. Hindi pwedeng sabihin, mga kapatid, ni John the Baptist, all the fullness of the Godhead dwelleth in me in bodily form. Hindi. Magiging siya na ang anointed one. Nakuha niyo, mga kapatid? Hindi po pwede sabihin, mga kapatid ni Pastor, all the fullness of the Godhead dwelleth in me in bodily form. Magsasambahan na kayo dito. Nasa iyo pala, Pastor, ang fullness of the Godhead in bodily form. Hindi po natin yan inaangkin. Kasi iisang persona lang ang nag-angkin ng ganyan. Yun yung image of the invisible God. Mamaya, hahantong tayo dyan. Kung may time pa, sa image of the invisible God. Hallelujah. Kaya, the word always comes to the truly Spirit-filled. That is the evidence of being filled with the Holy Ghost. Ano daw ang ebidensya ng isang puspos ng banal na Espiritu? The Word always comes to the truly Spirit-filled. That is what Jesus said will be the evidence. He said, I will pray the Father. He will send you the Comforter, that He may abide with you forever, even the Spirit of truth, because the Word is truth. Amen. Hallelujah. John 14:26, but the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, He shall teach you all things. So, kung ikaw ay Spirit-filled person, ang pagtuturo na natatanggap mo ay lahat ng bagay. Can you say amen? And bring all things to your remembrance. Totoo, mga kapatid, meron tayong limitation. Maging ang ating memorization ay may limitation. But if we are Spirit-filled Christian, the Spirit will bring all things to our remembrance. Can you say amen? Makakalimutin tayo. Diba? Maaring ako. Pero kapag ang banal na Espiritu, amen, ay i-recall niya sa akin ang lahat. Ibabalik niya sa akin ang lahat ng alaala, ng lahat ng bagay. Ang lahat ng kaunawaan. Here, again, we find the word coming because of the Spirit of God. Amen. Kaya sabi sa 16:13, howbeit when the Spirit of truth, the word is come, He will guide you into all truth. Kaya ang pamamatnubay ng Espiritu ng Diyos sa atin ay into all truth. Hindi niya pinramis, papatnubayan ko kayo hanggang 99% truth. No, ang promise niya sa atin, papatnubayan niya tayo ng 100% truth. Amen. And He shall not speak of Himself, but whatsoever He shall hear, the word of God, that shall He speak. Ibig sabihin, kung may Holy Ghost ang isang tao, hindi niya aangkinin, hindi niya sasabihin, ako lang ang may revelation ito. Wala yan sa iba. Sa atin lang yan, pumutok. Hindi, dito, ang tawag dito, sa personang ito lang, nahayag yan. Hindi natin sasabihin yan. Dahil kung ang Holy Ghost ay sumasa kanya, ang na-reveal kay Peter, na-reveal din sa akin. Ang na-reveal kay Paul, na-reveal din sa akin. Ang na-reveal kay Brother Branham, na-reveal din sa akin. Dahil ang Holy Ghost ay nagsasalita sa maraming mga lingkod. Hindi niya sasabihin, ako lang. Alam na natin, pag may nag-angkin na, ako lang.
Sino ba sa Biblia ang nagsasabing, ako lang? Si Satanas. Diba? Bukod kay Kristo, dahil si Kristo man, hindi niya sinasabing, akin lang ito. Hindi, ang sinasabi niya, ito'y buhat sa Ama. Can you say amen? Ito'y buhat sa Ama. Laging merong pinaghuhugutan ng kapahayagan. Pero ang kaaway ay lagi magsasabi, ako lang. Tayo lang ang may kapahayagang ganyan. Kaya mapansin natin, hindi banal na espiritu yun. That shall he speak. And he will show you things to come. Yun pa ang isang manifestation, mga kapatid, ng Holy Ghost. Ipapakita niya sa atin ang mga bagay-bagay na darating. Amen. That is prophesying. Diba? Pag pinrits mo yung mga bagay-bagay na darating, that is prophesying. Amen? Kung sa pulpitong ito, pinipreach sa future event, that is prophesying. Amen? Alam na natin ang magkakamto pa sa future. Alam na natin ang mga kaganapan. That is prophesying. And He will show you things to come. The Spirit bringing the word of prophecy. Yung manifestation pala ng Spirit-filled minister ay meron din siyang word of prophecy. Can you say amen? Hallelujah. Kaya glory to God. Iko-comfort tayo ng Panginoon. Hindi lang ng mensahe natin present, kundi maging sa mensaheng darating, maging sa future event. Now see that the proof of the indwelling Spirit was to acknowledge and follow what God's prophet gave for this age. Kaya kung wala ka ring respeto sa propeta at inaalis mo out of the way na ang prophet, lilitaw, hindi iyon espiritu ng Panginoon. Amen? Kaya sabi nga nun, God's prophet gave for this age as He set the church in order. Paul had to say to those who claim together another revelation. Yung mga nagkiklaim na another revelation, dangerous yan, mga kapatid. What came the word of God out from you? Ang salita ba ay dumating lang, ito ba ay direct revelation sa inyo? O dinatnan lang kayo ng salita? Tayo po na mga follower ng message, saan tayo tatayo dyan? Direkta lang ba na nireveal to sa atin? O dinatnan lang tayo ng salita? Dinatnan lang tayo ng salita? Ang mga pinapahayag na ito natin ay narinig lang natin, mga kapatid, sa mensahero na inireveal ng banal na espiritu. Kasi kung marinig mo man sa tinig ng mensahero, kung hindi ka rin kausapin ng Diyos at hindi rin i-reveal ng Diyos, hindi ka rin maniniwala. Pwede mong sabihin, sa propeta lang yan. Hindi yan atin. Nakarinig na kayo ng mga ganyang pananalita. Kaya kung hindi i-reveal ng Diyos sa iyo, yung ni-reveal din sa lingkod na alipin, hindi mo rin matatanggap. Ganon din sa pulpitong ito, yung ni-reveal sa pastor at hindi rin i-reveal sa iyo ng banal na espiritu, hindi mo rin matatanggap. Lalampas lang yan sa iyong tenga. Amen. Magkakaroon ka ng reservation. Hindi ka dyan magiging magsesettled 100% kasi hindi rin ni-reveal sa iyo Yung ni-reveal sa pastor Can you say amen? Kaya napakalaga na malaman natin na ang ebidensya ng banal na espiritu sa isang spirit-filled Christian believer is not to produce the truth. Ang borderline make-believer, they can produce the truth. They can produce the word. Amen. But to receive the truth and to believe and obey it. Ang true believer, mga kapatid, hindi lang natin pinoproduce ang truth. Kasi pag umunto ka doon, you can produce the truth. Diba? Ang old kind priest, they can produce the truth. Si Judas, he can produce the truth. Diba? At ang marami pang mga old-timers na umiwalay kay Paul, they can produce the truth. But they cannot receive the truth or the word. And they cannot believe the truth. Ang sasabihin nila, turo nila yan Ganito yan. Ganito ang turo nila. Ang tanong doon, bakit hindi mo tinanggap ang turo nila? Kasi hindi ka naniniwala sa turo nila.
Kaya, make believers, they can produce the truth. Ang true believer, hindi lang natin pinoproduce ang truth, but we receive the truth. Amen. Hallelujah. And believe and obey. Yun ang mahalaga doon. Anuin mo ang revelation. That's right, brother. That's right, brother. Pero hindi mo naman sinusunod. Amen. Ang true evidence daw ng Spirit-filled Christian believer, sumusunod, naniniwala. Can you say amen? Believing, acting on the Word of God. Kaya convinced then, concerned. Amen. Yun yung mga mensahe, mga kapatid, ng propeta. And the Spirit and the bride say, come. Kung ang Espiritu at ang nobya, amen, ay may harmony, let him that heareth say, come. See, the bride speaks the same word as does the Spirit, and she is a word bride, proving she has the Spirit. In every church age, we hear these words. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. The Spirit gives the word. If you have the Spirit, you will hear the word for your age. As those true Christians took the word for their age. Can you say amen? Kaya kahit nasa panahon sila ng tinatawag na Reformation, kailangan nilang pakinggan ang message ng Reformation. Kailangan nilang pakinggan ang message ng Restoration. Kailangan nilang pakinggan ang message for their day and age. Kung hindi nila papakinggan ang message for their day and age, wala silang Holy Spirit. They are devoid of the Spirit. Can you say amen? Pwede silang makisama sa kalipunan ng mga grupo, pero hindi sila nakikiisa sa mensahe ng kanilang kapanahunan, wala silang Espiritu ng Panginoon. Kaya kailangan nilang makinig sa mensahe ng kanilang kapanahunan. Lahat ng kumalaban kay Luther sa panahon na yan, mga kapatid, ay hindi bride. Lahat ng kumalaban kay Wesley at sa kanyang mensahe sa panahon na yan ay hindi bride sa panahon na yan. Ang lahat ng tumuligsa sa mga Pentecostal restoration of the gift sa panahon nila ay hindi bride ng Pentecostal age. Kaya sa bawat kapanahunan, may mga bride. Can you say amen? At tayo yung huling bride. Yung huling bride ng huling kapanahunan ngayon, mga kapatid, we speak the same word as does the Spirit. So ano yung ini-speak natin na the same word? Amen. As does the Spirit. Yung ini-speak natin sa panahon na to ay kapunuan na. Hindi tayo nag-i-speak ng bahagi. Kailangan kapunuan na ng mensahe ang ating sinasalita. Or else, hindi tayo ang bride ng huling kapanahunan na to. Kaya kung ang sasalitain mo, mga kapatid, ay salita pa rin ni Luther. Pwedeng sabihin sa iyo ng Panginoon, complete na ang panahon ni Luther. Saang panahon ka nabibilang? Sasalitain mo ang salita ni John Wesley. Sasabihin din ng Panginoon, complete na ang kapanahunan ni Wesley. Hindi ka na dyan nabibilang. Saan ako nabibilang? Salitain mo ang kompletong mensahe ngayon. Kung ikaw ay bahagi ng kapanahunang ito. Can you say amen? Kung ikaw ay kabahagi ng iglesyang ito, kung ikaw ay kabahagi ng katawan na ito, salitain mo ang kabuuan ng mensahe ngayon. Sapagat ito na ang Holy Ghost sa fullness. Amen. Ng kanyang mensahe. The Spirit gives the word. If you have the Spirit, you will hear the word for your age, as those true Christians took the word for their age. Sabi, the Spirit gives the word, and He has the truth for its age. Each age has had its own elect, and that elect group always heard the word, and receiving it, and proving they had the seed in them. Can you say amen? Yun, mga kapatid, ang pruweba na sila ay binhi ng kanilang kapanahunan. Jesus said the same thing in John 6:45, being one with the Word,
proves whether you are of God and Spirit-filled. No other criterion. Amen? Kailangan i-prove mo na ikaw ay kaisa ng salita. Papaano mga kapatid natin na-prove na si Gamaliel ay naligtas? Tingnan nyo ang statement niya. Gamaliel, anong masasabi natin doon? Amen. Sa hindi naman sumasama sa grupo nila Kristo. Kagaya nila Judas at ng iba pa. Tingnan mo ang statement ni Gamaliel. Huwag natin silang ngatulan. Kung sila'y hindi kumakalaban kay Kristo, sila'y kaisa ni Kristo. Although hindi sila kasama doon sa grupo ni Kristo. Can you say amen? Si Judas, kumalaban. Maaari nating sabihin na siya ay hindi sa atin. Dahil siya ay kumalaban. Pero yung hindi kumakalaban at hindi natin kasama sa grupo na ito, amen, huwag natin silang ngatulan, baka sila ay bahagi din natin. Can you say amen? Yun ang turo ni Gamaliel. Kaya na-prove natin na siya ay bahagi din ng mga naligtas. Dahil tama ang kanyang tayo. Can you say amen? Hallelujah. Kaya yun po mga kapatid ang basihan sa mensahe. But the manifestation of the Spirit is given to every man to profit withal. Then Paul names those manifestation. Why isn't manifestation an evidence of being baptized with the Holy Ghost? Bakit daw hindi manifestation? Ang gawin na lang nating basihan. Amen. Nang tinatawag na ebidensya ng banal na Espiritu. Why isn't the manifestation an evidence of being baptized with the Holy Ghost? Because you surely could not manifest the Holy Ghost unless you truly were Spirit-filled. Dahil hindi mo naman may ma-manifest ang banal na Espiritu kung hindi ka Spirit-filled. Now, I wish I could say that is right because I don't like to hurt people or walk on their doctrine. But I will not be a true servant of God if I did not tell you the whole counsel of God. Amen. Hallelujah. Siyempre, kaming mga manggagawa, susuportahan namin ang pagkatawag namin. Ipoprove namin na kami totoong manggagawa ng Diyos. Para ano? I-preach ang whole counsel of God. Kung ang pastor ay nagbabawas ng turo, kung ang ebanghelista ay nagbabawas ng turo, o sino mang member ng fivefold ministry, hindi sumasa kanya ang Espiritu ng Diyos. Yun ang basihan. Na sumasa kanya ang Espiritu Santo dahil itinuturo niya ang buong counsel of God. Amen. Just let us take a little look at Balaam. He was religious. He worshiped God. He understood the proper method of sacrificing and approaching unto God. But he was not a true seed or prophet, for he took the wages of unrighteousness. And worst of all, he led the people of God into sins and fornication and idolatry. Kaya, hindi po basihan na alam mo ang fundamental, na alam mo yung tinatawag na mga basic. Amen. Kaya sabi niyo, yet, who will dare to deny that the Spirit of God manifested through Him? Kung manifestation ang magiging basihan mo, mamimisconstrue ka. Kasi si Balaam may manifestation. Maging si Cayaphas may manifestation. Now then, what do you think of Cayaphas? The high priest. Politiko to. Kaya huwag kayong palinlang sa mga politiko. Hindi porket ang politiko nagkokot ng Bible verse ay meron na siyang stealing ng Holy Ghost. The Bible says that he prophesied the kind of death the Lord shall die. Biruin mo yon? Nanghula siya. Amen. Sa uri ng kamatayan, dadanasin ng kordero.
We all know there is no record of him being a spirit-filled and a spirit-led man like dear old Simeon or the street saint called Anna. Yet he had a genuine manifestation of the Holy Ghost. Magkaiba ang record ni Simeon, ni Anna kay Cayapas. Yet he had a genuine manifestation of the Holy Ghost. Kaya huwag kang babase sa manifestation lang ng Holy Ghost. Both of them ay merong genuine manifestation ng Holy Ghost. We can't deny that. So where is the manifestation? As an evidence? It isn't there. Asan ang manifestation ng ebidensya? Sabi ng prophet, wala doon. Wala doon ang evidence ng Holy Ghost. It isn't there. Wala doon. If you are truly filled with the Holy Spirit of God, you will have the evidence of the Word in your life. So yung tinatawag na tunay na Spirit-filled believer ay may ebidensya ng salita sa kanyang buhay. Kaya show me the proof of life. Amen. Ang proof of life, diba, ay mahalaga. Diba? Let's say, merong gumuho. Sasabihin ng mga kamag-anak, nag-iemosyon, hukayin natin. Buhay pa siya. Ang gagawin ng mga tinatawag na mga rescuer, siyempre, susukatin nila yung span of time. Diba? Meron ng 1 month ang ating paghuhukay. Pero wala pa rin tayong nakikitang sign ng proof of life. Tama? Pero kapag yung mga tinatawag na rescuer, may marinig doon sa loob na ingay, tok, 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 may buhay. Diba? May proof of life. At talagang huhukayin nila yon at hindi po sila titigil doon. Ganon din sa mga believer ngayon. Show me your proof of life. Ang manifestation ay initial, lang yan, partial sign lang yan ng proof of life. Ang real proof of life o evidence is the word in your life. Ang mensahe na binubuhay mo. Kung ang mensahe dito sa church ay hindi magre-reflect sa iyong buhay, ikaw mga kapatid ay magkakaroon ng reproach. Ikaw ay mahatulan. Madidiscern ka. Kasi wala sa iyo yung proof of life. At sasabihin pa sa iyo, share ka ng share, hindi mo naman pinapamuhay. Ganon mga kapatid ang mangyayari sa iyo. Kaya napakahalaga ng evidence ng word of life in your life kaysa doon sa manifestation. Sa manifestation ay pwedeng i-impersonate. Kaya sabi ng Panginoon sa 1st and 2nd Paul, don't interpret this. Amen? Pero ang prophet talagang mahal niya talaga ang mga believer kahit yung 1st Paul gusto niya ipaliwanag. Kahit yung 2nd Paul gusto niya ipaliwanag. Brother Branham, paano nangyayari ang miracles? Paano mo nalalaman na pinagpe-pray mo ay gagaling? Ganito yan, sabi ni Brother Branham. Pag nilapitan ko ang tao, hinawakan ko siya sa kamay, may vibration akong nararamdaman. Amen? Yun ay sinabi ng prophet, mga kapatid. Pagkatapos, ano pa, ang mga palatandaan, mayroon ako nakikitang screen. May screen. Diba? Yung lumalapit sa iyo, nakikita mo muna sa screen bago mo siya ipag-pray. May screen play. That is vision. At doon makikita ko, ipagpe-pray ko siya at gagaling siya. At doon ko siya actual na lalapitan pagkatapos ng screenplay. Lalapitan ko siya. Sabihin ko sa kanya, kilala mo ba ako? Hindi. Sa tanang buhay ko, hindi kita kilala. Pero kilala ka ng Diyos. Nakatira ka sa ganitong number ng address at ganitong bahay. At pinipigilan ka, di ba, ng iyong pastor na pumunta rito?
At sinasabi niya na ako ay false teacher, false prophet. Yes, 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 yes. At ang sakit mo, di ba, ay heart failure, ganito, ganito. Now, do you believe in the name of Jesus Christ na ikaw ay pinagaling na? Yes. Go home. Di ba? So pansinin mo mga kapatid, pinauuwi na. Kasi magaling na siya, yun lang ang desire niya, healing eh. Save na siya eh. Tama? Pero yung healing sa kanyang flesh, wala pa. So nung ma-receive niya yung kanyang healing, through believing, pinauwi na. Meron siya pinag-pray, ayaw umuwi. Ayaw umalis. Ang sabi ni Prophet Branham, have faith in God. Walang pananampalataya. Walang vibration. Tama? Kung hawakan niya sa kamay, walang vibration. Walang sign of life. May pinagpe-pray ba kayong ganyan? Na paulit-ulit yung pinagpe-pray, hindi gumagaling. Walang sign of life. Walang vibration. May unbelief. So it takes your faith and my faith together bago mag-take place ang miracle. Bago mag-take place ang answer prayer, it takes your faith and my faith. Blend together, then i-honor ng Diyos ang iyong kahilingan. Pero kung wala kang faith, di ba? Ang may faith lang yung man of God, kay Brother Branham, nadidiscern niya yun. Kaya sometimes hindi niya yan pinagpe-pray. Tama? At sometimes nag-iintay siya dyan. Amen. Nang tinatawag na screen. Yung screen. Nang malaman ito ng iba't ibang mga ministro kung ano nangyayari, ginaya na rin nila si Brother Branham. Di ba? Marami na rin nag-revival. Si Brother Branham ang ginamit ng Diyos, nag-spearheaded ng revival ng mga charismatic movement. Bago nagkaroon ng mga Oral Roberts, nagkaroon ng mga tinatawag na mga mighty signs and wonders sa mga man of God. Sila T.L. Osborne o sino pa. Brother Branham muna yan. Can you say amen? Sinabi ng Panginoon, sabi ko sa iyo, huwag mong interpret. Di ba? Ang ginawa mo ay ganito. Tinuruan mo ang mga Pentecostal babies. Amen. Na maunawaan itong mga bagay na ito. Pero itong third pole, don't interpret this. Mahigpit ang bilin. Huwag mo tong interpretin. This is a total secret. Ang ginawa niya kasi, pilit niyang isinusuot yung eye lace sa napakaliit na shoe, sakit. Hanggang mabusalsal yung shoelace. Pinipilit niyang ipaintindi sa mga Pentecostal babies. Amen? Sa mga so-called believer, ang hiwaga at mystery na to. Kaya yun ang nangyayari, mga kapatid. So, yun pala, hindi mo pala magagawa yun. Kung hindi buksan ng Diyos ang kaunawaan ng isang tao, ay hindi niya maunawaan kailanman ang bawat mensahe. Kaya yet both were manifesting gifts of the Spirit. And I was troubled by this confusion. I left the meeting. Nakadalo siya sa isang Pentecostal meeting. Mayroong nag-preach, 2 men. Mayroong nag-interpret, one of which was a real believer and the other was a sinful impersonator. I went alone to a secret place kasi naguluhan siya. Sa meeting ng Pentecostal meeting, grabe yung moving ng Spirit. Mayroong nagsalita ng wika, may nag-interpret. Magkaibang tao yung nagsalita at nag-interpret. Naguluhan siya, I went alone to a secret place and there with my Bible, I prayed and waited on God for the answer. Not knowing just what portion of the scripture to read. Wala siyang bahagi ng scripture na babasahin. Then lay the Bible down. In a moment, a wind blew into the room, umangin, and turned the pages. Ang Diyos ang nagbuklat ng pahina, hindi siya. Hinayaan niya lang. Of the Bible to Hebrews, the 6th chapter. I read it through and was particularly impressed.
by those strange verses. For it is impossible for those who were once enlightened and have tasted of the heavenly gifts and were made partakers of the Holy Ghost and have tasted the good word of God and the powers of the world to come, if they shall fall away, to renew them again unto repentance, seeing they crucify to themselves the Son of God afresh, and put Him to an open shame. Yun daw mga tao na minsan nang naliwanagan. Nag-say amen sa new birth. Nag-say amen sa changing of the soul. Nag-rejoice at nagsabing, ito na, this is it. Then isang araw, mga kapatid, tatalikod. Ay mali! Ay mali! Mali yung pinanggalingan ko. Mali yung mga grupo na yan. Ay wala nang hain doon na nalalabi. O dalhin man sila sa pagsisisi. Pastor, baka mag-repent. Bigyan mo pa ng chance. Laging may chance si pastor. Pero sabi, impossible na mag-repent. It is impossible. Kasi naliwanagan ka na isang araw, nabuksan ka na Dapat doon dire-diretso ka na, tinodo mo na. Pero iniiwan mo. Tapos sasabihin mo ngayon, baka mag-repent. Sabi ng Bible, impossible. Kasi inihinayag na nila sa hayag na kakahiya ng mensahe. Naging reproach na sila sa body. Naging reproach na sila sa katawan ni Kristo. Naging reproach na sila sa mga tunay na ministro. Kaya impossible para sabihin mo, babalik uli yan at magre-repent uli. Impossible. Basahin niyo mabuti ang scripture. Yan yung kasagutan kay Brother Branham. Amen. If they shall fall away, to renew them again unto repentance, seeing they crucify to themselves the Son of God afresh, and put Him to an open shame. Hindi naman ako ang napahiya doon Hindi naman kayo ang ipinahiya nila ang crucified Christ. Para sabihin mong mga mali ang turo ng mga taong yan. Huwag kayong mag-alala ron, hindi kayo ang ipinahiya nila. Hindi ako ang pinahiya nila, kundi ang mensaheng tinatayuan natin. Sino yon? Si Kristo. They crucify Christ to themselves, the Son of God afresh, and put Him to an open shame. For the earth which drinketh in the rain, that cometh up upon the earth, and bringeth forth herbs. For them, by them it is dressed, receiveth blessing from God. Tignan ninyo, ang mga panirang damuman, umiinom din ng mga ulan, tumatanggap din ng mga blessing. Hanggang sa sila'y lumago, hanggang isang araw, ihanda lang sila sa sunugan. Biruin mo, pinalago, pinarami, pero isang araw, ni-ready lang sa sunugan. God, but that which bringeth thorns and briars is rejected, and is nigh unto cursing, whose end is to be burned. Somebody has to do it. And Brother Branham found out somebody has to do it. Dalawa ang nagprophesy, ang isa speaking in tongues, isa nag-interpret. Pero sabi ni Brother, nakita ko yun noong mga sumunod na araw. May kasamang blonde ang buhok. Hindi naman niya asawa yun. Nakita ni Brother Branham yung isa doon sa dalawa ay may kinakasama, may kalaguyo. Pero pagdating sa service, ay grabing manifestation. Kaya nakumpiyos siya, tinanong niya ang Panginoon, Lord, ano to? Doon sinagot siya ngayon, itong Hebrew 6, hinangin yung Biblia, bumukas, nilagay siya doon. At sumunod na talata, Matthew 5:45, di ba? Ang ulan ay lumalagpak sa masasama at sa mabubuti. Kaya hindi mo mapipigilan yung anointing. They are also anointed. But they are false anointed ones at the end time. Sapagkat wala silang binhi. Can you say amen? Walang i-germitize, mga kapatid, ang Holy Ghost. Walang dahilan, mga kapatid, na magkaroon ng permanent indwelling ang Holy Ghost. Walang binhi. Wala siyang kasama, wala siyang kakampi doon sa realm ng soul.
Kaya itataboy lang siya. I-reject lang siya ang Holy Ghost. I-grieve niya lang ang Holy Ghost. Kasi walang connection. Walang binhi. Nagigets niyo mga kapatid? Kaya ang Holy Ghost ay aalis. Pero may manifestation. Tama mga kapatid? At doon na-deceive ang marami. Kaya huwag kayong pa-deceive sa manifestation. What's the evidence? Can you say amen? Hallelujah. Oh, glory to God. Hallelujah. Kaya yun po yung tema natin. The wheat and tares grew together. They partook of the same nourishment out of the same soil. They drank in the same sun and the rain. Amen. Pero ang kanilang mga bunga ay iba. For their fruits, you shall know them. Kaya yun po mga kapatid ang mensahe mga kapatid. Both receive help from God. For He maketh His sun and rain to fall on both good and evil. And though they both had the same wonderful blessing, and both had the same wonderful manifestation. Both, and there was still that one great difference. They were of different seed. What is that great difference between those two seeds? Ang kaibahan, mga kapatid, meron silang different seed. Can you say amen? Pag different ang seed, hindi mo matuturuan yun kung ano i-manifest niya. Ang magagawa mo lang, sabihin mo lang, sige na, ipulpil nyo na ang inyong pagkabinhi. Tinuruan ba ng Diyos si Judas? Judas, huwag mong piliin ang binhi na yan. Pwede ka pang ma-born again kung pipiliin mo. Ginanon ba ng Diyos si Judas? No. Ang ginawa ni Christ kay Judas, Judas, gawin mo na yung ipinagagawa sa iyo ng Ama. Can you say amen? Hindi niya pinigil. Hindi siya nagmakaawa. Amen. Para mapulpil ang scripture. Doon sa mga alagad naman, ano kaya yung sikreto ni Lord at ni Judas? Buti pa sila, may ganong closeness. Amen? Kami hindi namin alam kung ano yung mahalagang tungkulin na ipinagagawa ni Lord kay Judas. Dahil ang kanilang covenant ay sa Pentecost. Ang covenant ni Judas ay doon sa time na yun ng denial. Nakuha nyo mga kapatid. Kaya ang different ng dalawa ay ang pagkabinhi. Kaya sabi ng ating Panginoon, here also was the answer to Matthew 7:21. Ano sabi ganon? Not everyone that said unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. If you do the will of our Father which is in heaven, you are God's seed. If you are not doing the will of the Father, it's a different one. Many will say to me in that day, Lord, Lord, we have not prophesied in thy name. Hindi ba manifestation to ng Holy Spirit? And in thy name have cast out devils. Hindi ba manifestation din yan ng Holy Spirit? And in thy name done many wonderful works. Hindi ba yan manifestation din ng Holy Spirit? Bakit hindi nag-base ang Diyos sa manifestation nila? Ang sabi niya, then will I profess unto you, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. Jesus does not deny that they did the mighty works. Hindi naman yun ang tinanggihan ng Panginoon, ang mighty works. Kasi scriptural yun, Mark 16. Amen? Did not deny the mighty works that only the Holy Ghost can accomplish by the way of men. But he did deny ever knowing them. These weren't backsliders. These were wicked, unregenerate, reprobates. These were the seed of Satan. Aroy ko. Mga binhi ni Satanas pala yun. Pero may manifestation din sila ng Holy Ghost. Can you say amen? May manifestation din sila ng healing. May manifestation din sila ng giving. Baka talunin ka pa sa pagbibigay niyan. Ang believer, giver na. Di ba? Minsan inuumwit pa.
Tama? Minsan, Lord, sorry, na-omit ko. Pero ang Pharisees, hindi pumapalya. At ang Pharisees, sasabihin pa niya sa'yo, miskip ka na naman. Pansinin mo ako, hindi nakaka-skip. Perfect ang aking tithings. Perfect ang aking offering. Perfect ang aking attendance. See? Yung believer, nahihiya pa. Lord, sorry. Diba? Maraming shortcomings, maraming pagkukulang. Pero ang kinampihan ng Panginoon yung believer. Hindi yung manifestation nila na iginigiit. Kaya sabi dito, and there it is. You can claim that manifestation is the evidence of being spirit-born, spirit-filled. No, sir. Ako ba ay nagsasabi sa inyo ng may basihan? May resibo ba yung sinasabi ko sa inyo? Yes. Ayan Pergamian Church Age 169. You can claim that manifestation is the evidence of being spirit-born. Spirit-filled, no sir. I will admit that true manifestation is the evidence of the Holy Spirit doing mighty acts, but it is not the evidence of the individual being spirit-filled, even though that individual has an abundance of those manifestations. See, mga kapatid, kaya pansinin nyo ang church natin. Hindi tayo masyadong impressed dyan. Yes, yan ay gifts of the Holy Spirit. Yes, yan ay manifestation ng Holy Spirit. Pero kung hindi mo ma-manifest ang life, hindi mo ma-manifest ang true evidence which is the Word for your day and age. Hindi mo ma-manifest ang maibuhay ang Word for your day. Wala pa rin sa'yo ang Holy Ghost. Kaya may mga foolish virgin, di ba? May mga signs and wonders din. Meron din silang mga gifts. They are holy and clean, pero hindi nakapasok sa wedding supper of the Lamb. Can you say amen? Hindi nakapasok. Amen. Meron mga individuals na may mga signs and wonders. Hindi palabas yan yun. The evidence of receiving the Holy Ghost. Today, today, is just the same as it was back in the day of our Lord. Parehas din yan. Doon sa tinatawag na early age. Parehas din yan. Doon sa tinatawag na first worker. First worker. It is receiving the word of truth for the day in which you live. Jesus never did stress the importance of the works as he did the word. He knew that if the people got the word, the works would follow. Amen. That is the Bible. Naintindihan nyo na mga kapatid? Pag bumukas na sa ating understanding ang mensahe which is the word, then the works will follow. Kaya naintindihan nyo kung bakit hindi ko ini-stress ang tao. Hindi ko sila pinupukpok masyado sa, gumawa ka. Kapag yan ay nabuksan, uunahan ka pa niyang gumawa at sumunod. Kapag yan ay nabuksan. Amen. Kaya na-change ako. Amen. Hindi ko na dinidikdik masyado yung tao. Bawal ito, bawal ito, bawal ito, bawal ito. Natural, wala pa yung Holy Ghost. Wala pa yung kapangyarihan para ipamuhay niya ng salita. Wala pa siyang dynamic para siya ikuikin at pasulurin sa lahat ng mensahe. Kaya hindi ko ini-stress ang mga commandment na ito. Kapag ang Holy Ghost ay nasa iyo na, ikaw na ang magpapatotoo sa iyong mga gawa. Amen. Na ang mga mensaheng ito ay dapat ipamuhay. Doon mo lubos na mauunawaan ay ito ako noon. Nasa mediatorial works. Kahit nag-a-attend na ako, marami pa rin akong katiwalian na hindi alam ni pastor. Marami pa rin akong sideline na ginagawa na hindi alam ng mga kapatiran. Pero ngayon, nabuksan ako. Nagkaroon ako ng clear understanding. Imamanifest ko ngayon ang buhay ng mensaheng ito. At hindi ko ikakaiyak. Hindi mo nasasabihin sa isang tao, mag-confess ka, marami kang kasalanan. Hindi na.
Yung taong nabuksan, siya na mismo magpapatotoo. Dati akong ganyan eh. Tingnan mo nga si Brother Rod. Gulat ako kay Brother Rod eh. Kompleto bisyo daw nung nandun siya sa airlines. Brother Danny, sabi ni Brother, hindi alam ni Sister Maming, ganito ako eh. Diba? Hindi mo mapipilit yun. Pagpunta ko sa Bible study, kay Brother Danny, naamoy ko si Brother Danny, amoy chiko. Amoy chiko. Ganito rin ako noon eh. Hindi ko sinabi, Brother Danny, diba? Hindi. Intayin mo na makwikin ang bawat predestinated seed. Pag nakwikin ang bawat predestinated seed, yung life ng seed, yun ang gagawa sa buhay niya. Yun ang magmamanifest. Yun na ang magiging patotoo niya, mga kapatid. At hindi mo na siya pupukpukin. Kusa na siyang magmamanifest. Can you say amen? Kaya purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Kaya yung mga iglesia na dumaan, alam ng Panginoon na kaya nawalay ang mga iglesia, iniwan nila ang salita. He knew that drift would cause them to go into dark ages, yung Pergamian church age. He knew that the way man originally got away from God was by first leaving the Word. Kaya wag na wag mong iiwan ang salita. Close na daw. Sabi ni Lord. Amen. Tumayo po tayo. Amen. Wag na wag nating iiwan ang salita. Alas 12 na ba yan o alauna? Ayan. Alas 12. Okay, so tayo po ay dadako sa prayer, sa pananalangin. Ami, paki-charge nga ito. Umawit tayo ng mga papuri at panambahang awit. Paki-charge. At ating ipanalangin. Grace the Lord. Sister Edna, sa mga pananakit ng katawan, sama natin sa prayer. Healing sa ubo, pananakit ng katawan, at trangkaso, Brother Rene. Healing sa physical and emotional distress ni Sister Nerissa Are. Healing sa ubo ni Shane, anak ni Brother Romeo. Patuloy tayong umawit ng panambahang awit sa Panginoon. Hallelujah. I-claim natin ito mga kahilingang ito. Is the Lord the most worthy of praise? The city of our God, the holy place. Hallelujah. And praise
Amen. He hates us against the enemy. Hallelujah. We bow down on our knees. Hallelujah. Yes. And Lord, we want to lift your name on high. Glory to God. And Lord, we want to thank you for the work you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. Glory. For you alone are God eternal. Praise Him. And Lord, we want to lift your In His presence. Worship Him. Hallelujah. Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. Yes, Lord God. Hallelujah. For you alone are God Praise your eternal. name. Hallelujah. Heavens above. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord, we want to Hallelujah. Worship Him with all your hearts. Hallelujah. we want to thank you Thank you, Jesus. for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. Hallelujah. For you alone are God eternal. Hallelujah. And heavens above. For you alone are God eternal. To all Thank you, Lord Jesus. Lakpakan natin. Papurihan ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. For a short word of prayer, let's bow our heads. Hallelujah. I-claim ang kini ng mga pangako, ang mga katugunan. Hallelujah sa lahat ng mga kahilingang ito. Glory, glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Glory. Thank you, Jesus. Mahabagin at mapagpalang Diyos, sa umagang ito aming dinulog sa iyo ang mga kahilingan, ang kabalisahang ito sa laman. Hallelujah, ang kagalingan ng anak ni Brother Romeo, kay si Shane. Pagalingin mo po, Panginoon, siya sa kanyang karamdaman right now in the name of Jesus Christ. Hallelujah, we claim. Ganon din kay Sister Edna sa pananakit ng kanyang mga katawan. Grant it, Lord, pagalingin mo siya. Maging kay Brother Rene, sa mga karamdaman na yan. Hallelujah, pananakit din ang katawan. Pagalingin mo ang aming kapatid. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Maging kay Nerissa sa mga distress, problem. Hallelujah. Ikaw magbigay ng katugunan, Panginoon, sa kanyang karaingan. At sa lahat ng mga kapatiran ngayon na mayroong dinaramdam, may suliranin, kabigatan, ikaw ang mag-alis nito, Panginoon, at bigyan mo ng kaginhawaan at katugunan ang lahat ng mga prayer request na ito. Salamat sa iyong mensahe. Salamat sa iyong presensya ngayong umaga. Patuloy mo kaming pangunahan, gabayan hanggang mamaya. Hallelujah, sa pagpapatuloy ng iyong gawain. We give you back all the praise and glory. Thank you, Lord. Hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Lahat po ay magsabi ng Amen. God bless you all. Hallelujah. At pansamantala.